Mula sa itaas dahan-daang bumaba si Zuo Fan. Ang malalaking lilang pakpak niya ay nakabuka at ang buhok niya ay tinatangay ng hangin. Natawa ang Seventh Elder. Sinabi niyang gumagamit na si Zuo Fan ng kagamitan para makalipad. Tumingin si Zuo Fan sa Seventh Elder. Ang mga mata niya ay kalmado habang nakalutang sa ere. Sinabi ng Seventh Elder na mukhang hindi rin namatay si Zuo Fan. Nagngalit ang Seventh Elder. Ang berdeng enerhiya ay kumislap sa mga mata niya at isang ahas na enerhiya ang lumabas sa noo niya. Idinagdag ng Seventh Elder na bukod sa hindi namatay si Zuo Fan, nakapasok pa ito sa Bone Forging Realm. Kalmado lang si Zuo Fan. Nakinig siya sa sinabi ng Seventh Elder. Naisip ng Seventh Elder na kailangang gumamit ni Zuo Fan ng kagamitan para makalipad ng ganito kabilis. Malinaw na bagong pasok lang ito sa Bone Forging Realm. Nagtataka ang Seventh Elder kung bakit ganoon ang aura na inilalabas ni Zuo Fan. Ayon sa Seventh Elder, ang aura ni Zuo Fan ay nagbibigay sa kanya ng pressure kahit na siya ay nasa Heavenly Realm. Tinanong ng Seventh Elder sa sarili kung sino ba talaga si Zuo Fan. Nakita ni Xe Tianyang ang eksena. Seryoso ang mukha niya habang nakatingin kay Zuo Fan. Sinabi ni Xe Tianyang sa matandang si Jian Suifeng na kaibigan niya si Zuo Fan. Idinagdag ni Xe Tianyang na si Zuo Fan ang pinaka hindi mapagkakatiwalaan ngunit kasabay nito ay ang pinaka mapagkakatiwalaang kaibigan niya. Nagulat si Jian Suifeng. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Xe Tianyang. Naisip ni Jian Suifeng na ang taong ganito kataas ang tingin ni Xe Tianyang ay dapat niyang bantayan ng mabuti. Idinagdag ni Jian Suifeng sa sarili na kailangan niyang malaman kung anong klaseng tao si Zuo Fan. Sa gitna ng madilim na enerhiya ay nakatayo si Zuo Fan. Ang pulang apoy ay bumabalot sa katawan niya at ang mga mata niya ay nagliliyab. Tumawa ang Seventh Elder. Sinabi niyang ang aura na ito ay bluff lang. Ngunit idinagdag ng Seventh Elder na batay sa bilis ng pag-cultivate ni Zuo Fan, hindi niya ito pwedeng hayaang mabuhay pa. Sinabi ng Seventh Elder sa sarili na halimaw talaga ang batang ito at hindi na dapat manatili pa sa mundong ito. Inutusan ng Seventh Elder si Mingger na asikasuhin si Zuo Fan para sa kanya. Tumingin si Mingger kay Zuo Fan. Ang mukha niya ay puno ng pagdududa at takot. Sinabi ni Zuo Fan kay Mingger na siya ba ang kalaban niya at ayos lang iyon. Idinagdag ni Zuo Fan na naiinis siya noong nakaraang beses dahil nakatakas si Mingger. Sinabi pa ni Zuo Fan na ngayon ay dapat na nilang tapusin ang alitan nila minsan at magpakailanman. Nagulat ang Seventh Elder. Tinawag niya si Mingger. Tinanong ng Seventh Elder kung magkakilala ba si Mingger at si Zuo Fan. Tumawa si Jian Suifeng habang naglalakad. Sinabi niyang inaasahan na niya ito na ang mataas na kalidad na pagtuturo ay magbubunga ng mataas na kalidad na estudyante. Idinagdag ni Jian Suifeng na ngayong araw ay nasaksihan niya kung gaano kaepektibo ang isang disipulo ng Yuming Valley na magligtas ng araw. Galit na sumigaw ang Seventh Elder. Tinawag niyang duwag at walang kwenta si Mingger. Idinagdag ng Seventh Elder na kahit tinatakpan niya si Mingger ay natakot pa rin ito. Sinigawan ng Seventh Elder si Mingger. Galit na sumigaw ang Seventh Elder. Tinawag niyang kahihiyan si Mingger. Idinagdag ng Seventh Elder na si Zuo Fan ay bagong pasok lang sa Bone Forging Realm. Sinabi ng Seventh Elder kay Mingger na nasa ikalawang antas na ito ng Bone Forging Realm kaya wala itong dapat katakutan. Nagtataka si Mingger. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng Seventh Elder. Isang pulang guhit ng enerhiya ang tumama kay Mingger. Mabilis ang atake ni Zuo Fan. Si Zuo Fan ay nakalutang sa ere. Ang itim at pulang robo niya ay tinatangay ng hangin. Ang mga mata niya ay pulang-pula at puno ng lamig. Nagulat si Mingger. Nanlaki ang mga mata niya at nanginginig ang katawan. Lumuhad si Mingger sa harap ng Seventh Elder. Ang mukha niya ay puno ng takot at pawis. Sinabi ni Mingger sa Seventh Elder na si Zuo Fan iyon. Idinagdag ni Mingger na si Zuo Fan ang butler mula sa Luo family. Sumigaw si Mingger. Sinabi niyang si Elder Yun at si Elder Jian ay parehong tinalo ni Zuo Fan. Nagulat ang Seventh Elder. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala sa narinig. Tinanong ng Seventh Elder kung ano ang sinabi ni Mingger. Nanlaki ang mga mata ng Seventh Elder. Ang mukha niya ay puno ng gulat. Naisip ng Seventh Elder na ang taong ito pala ang butler ng Luo family.
Naisip din ng 7th Elder na kaya pala takot na takot si Ming-Er nang makilala si Zuo Fan. Naintindihan ng 7th Elder na mukhang na-trauma si Ming-Er kaya nagkaroon ito ng takot kay Zuo Fan. Nakatingin si Zuo Fan sa 7th Elder. Ang mga mata niya ay kalmado pero may bahid ng pang-aasar. Naisip ng 7th Elder na hindi lang marunong si Zuo Fan sa Tier 5 formations. Idinagdag ng 7th Elder sa isip na si Zuo Fan ay napakatuso at mapanlinlang din. Tinitingnan ni Zuo Fan ang 7th Elder at si Ming-Er mula sa malayo. Ang 7th Elder ay nakaluhod at si Ming-Er ay nakaupo sa lupa. Naisip ng 7th Elder na kahit siya ay muntik nang mahulog sa patibong ng batang ito. Idinagdag ng 7th Elder sa sarili na hindi nakakapagtaka na napatay ni Zuo Fan sina Elder Yun at Elder Jian. Hinawakan ng 7th Elder ang balikat ni Ming-Er. Mahigpit ang hawak niya. Naisip ng 7th Elder na kung gusto niyang alisin ang takot ng alagad niya kay Zuo Fan ay kailangan niyang hayaan si Ming-Er na patayin si Zuo Fan gamit ang sariling kamay. Inutusan ng 7th Elder ang mga tauhan niya. Sinabi niyang lumapit ang mga tauhan niya. Sumigaw ang 7th Elder. Sinabi niyang sino mang makakahuli kay Zuo Fan para sa kanya ay gagantimpalaan niya ng malaki. Itinaas ng 7th Elder ang kamay niya. Isang malaking enerhiya ang lumabas mula sa palad niya. Isang lalaking matipunong tauhan ng Yuming Valley ang lumapit. Nakasuot siya ng lila at dilaw na roba. Sumigaw ang lalaki. Sinabi niyang hayaan siyang gawin yun para sa 7th Elder. Idinagdag ng lalaki na malas niya dahil naunahan siya ng iba kanina. Ang ibang mga tauhan ay nakatayo sa likod. Nag-aalangan sila at nagagalit. Ngumisi ang 7th Elder. Sinabi niya kay Ming-Er na panoorin ng mabuti. Idinagdag ng 7th Elder na ang tanging kahanga-hanga kay Zuo Fan ay ang mga formation nito. Sinabi ng 7th Elder na sa oras na hindi magamit ni Zuo Fan ang mga formation ay wala na itong espesyal. Ipinaliwanag ng 7th Elder kay Ming-Er na maghintay lang sandali. Idinagdag ng 7th Elder na kapag nahuli ng tauhan niya si Zuo Fan ay pwede na itong patayin ni Ming-Er gamit ang sariling kamay. Sinabi ng 7th Elder na sa ganoong paraan ay hindi na matatakot si Ming-Er. Si Xi Tianyang at ang 8th Elder ay nakatingin sa malayo. Pinapanood nila ang laban. Naisip ng 8th Elder na napakatalino talaga ng 7th Elder. Idinagdag ng 8th Elder sa sarili na nagawa ng 7th Elder na mag-isip ng paraan para alisin ang takot ng alagad nito sa ganoong kaikling oras. Binalaan ng 8th Elder si Xi Tianyang. Sinabi niyang ang kaibigan nito doon ay nasa panganib. Sumagot si Xi Tianyang. Sinabi niyang base sa kung gaano kakalma at kabuo ang loob ng kaibigan niya ay walang magiging problema. Ang matipunong tauhan ay tumakbo papunta kay Zuo Fan. Ang katawan niya ay napapalibutan ng asul na enerhiya at ang mga mata niya ay kumikinang. Tumatawa ang lalaki. Sinabi niyang si Zuo Fan ay parang Reg Along binigay ng langit. Idinagdag ng lalaki na sa paghuli kay Zuo Fan ay makakagawa siya ng malaking serbisyo para sa 7th Elder. Sinabi ng lalaki na malaking tulong ito para sa kanya. Kalmado lang si Zuo Fan. Sinabi niyang maraming tao ang handang magpakamatay para sa pera katulad ng mga ibon na handang mamatay para sa pagkain. Idinagdag ni Zuo Fan na kung gusto talagang mamatay ng kalaban ay masaya siyang pagbigyan ito. Tumawa ang lalaki. Sinabi niyang kahit malapit na ang kamatayan ay malakas pa rin ang loob ni Zuo Fan. Sumugod ang lalaki. Isang malakas na suntok na may asul na enerhiya ang pinakawalan niya. Sinabi ng lalaki na isang suntok lang ang gagamitin niya para patahimikin si Zuo Fan habang buhay. Nagbanggaan ang kamao ng lalaki at ang kamay ni Zuo Fan. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Ang enerhiya ay sumabog sa paligid. Nayanig ang lupa at nagkalat ang mga tipak ng bato. Nanlaki ang mga mata ni Xi Tianyang at ng 8th Elder. Gulat na gulat sila sa nakita. Sumigaw si Ming-Er. Tinawag niya si Brother Zuo. Nakangisi si Ming-Er habang nakatingin sa laban. Biglang nanlaki ang mata ng 7th Elder. Isang malakas na sigaw ng sakit ang umalangaw-ngaw. Ang matipunong tauhan ay sumisigaw habang hawak ang kamay. Duguan ang mga daliri niya at putol ang mga ito. Si Zuo Fan ay nakatayo ng kalmado. Ang mga mata niya ay pulang-pula at may bahid ng dugo sa mukha. May ngiti sa labi niya.
Isang itim na anino na may pulang mga mata ang lumitaw sa likod ni Zuofan. Hawak nito ang putol na kamay ng tauhan. Tinanong ni Zuofan kung iyon lang ba ang kaya ng kalaban. Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.